Siguradong pamilyar ka sa pakiramdam na to, no? Yung nakaupo ka, may kailangan kang desisyonan, at ramdam mo talaga yung bigat. Hindi lang yung bigat sa numero, yung kita o lugi, kundi yung bigat sa dibdib. Oo, yung responsibilidad. Yun, yung responsibilidad para sa kinabukasan ng mga tao, ng buong organisasyon, pati na rin ng sarili mong integridad. Okay, so sa pag-uusapan natin ngayon, may isang ideya mula sa mga material na binigay mo na parang baka talagang magpabago ng laro para sa'yo. Eto yon. Titingnan natin ang paggawa ng desisyon hindi bilang isang simpleng task lang, yung check mo lang sa listahan mo, Hindi. kundi bilang isang stewardship imperative, isang parang sagradong tungkulin ng pangangasiwa. At dito, kailangan nating maging malinaw, hindi ito yung mga fluffy-fluffy na corporate buzzwords lang. Hindi. Ito ay isang matinding disiplina. Ang ganda ng pagkakalatag dito na kapag tiningnan mo ang bawat desisyon bilang isang akto ng pangangasiwa, yung fairness o pagiging patas, Oo. hindi na lang siya nice to have. Nagiging isang strategic asset na siya. Wow. Okay. At yung accountability, yung pananagutan, hindi na siya threat. Siya na yung mismong tulay para makabuo ka ng tiwala na hindi basta-basta masisira. Sige, gusto ko yan. Unpack natin to. Simulan natin sa pinakaugat ng lahat. Okay. Yung tanong na parang kompas para sa bawat desisyon mo. Sa sandaling ito, kumikilos ka ba bilang isang may-ari o bilang isang tagapamahala? Owner versus steward. Yun. Dito raw talaga nagsisimula at nagtatapos ang lahat. Tama. At ang pundasyon yan malalim. Nanggagaling sa isang theological na ideya ng divine proprietor. Divine proprietor. Radikal. Sige. Ang Diyos ang tunay na nagmamay-ari ng lahat. Period. Gaya ng sabi sa Psalm 24.1, ang mundo at lahat ng naririto ay sa Panginoon. Kapag dumagos yan sa sistema mo, biglang nag-iiba lahat eh. Yung oras mo, hindi sa'yo. Yung talento mo, Hindi rin sa'yo. hindi sa'yo. Pera, impluensya, lahat yan hiram lang. Ipinagkatiwala lang. Ipinagkatiwala sa'yo para palaguin at gamitin sa tama. At para maging mas konkreto yan, di ba? Oo. Walang mas titindi pa doon sa alam mo na sa Parable of the Talents. Sa Matthew 25. Ah. Classic yan. Oo. Para siyang Harvard Business Case Study, pero 2,000 years ago pa. exactly. Isinulat 2,000 taon na ang nakalipas. Alam mo na yung kwento, di ba? May amo na umalis, nag-iwan ng yaman sa 3 lingkod. 5, 2, at 1. Yun. Pagbalik niya, yung may 5 at 2, dinoble nila. Sila yung mga rockstar employees. Exactly. Pero ang pinaka-interesante at dito talaga kumakagat yung aral para sa atin ngayon. Yung pangatlo, Yung pangatlong lingkod. Yung binigyan ng isang talento lang. Anong ginawa niya? itinago niya, Itinago. Ibinaon sa lupa. At ang dahilan niya? takot. Takot. Takot siyang malugi, takot siyang magkamali, takot sa amo niya. At siya yung pinaka-relatable sa corporate world, di ba? Oo, totoo yan. Siya yung manager na takot magkamali kaya ang pinili na lang niyang gawin ay huwag gumalaw, huwag mag-innovate, Play it safe. huwag sumubok ng bago. At ang aral dito, ang brutal sa paningin ng stewardship, ang playing it safe dahil sa takot ay hindi lang isang neutral na desisyon. Hindi. Isa itong kabiguan sa tungkulin. Ang hindi paggamit sa ipinagkatiwala sa'yo ay kasalanan din pala. At ang pangatlo, at ito ang pinakamabigat, Ano yun? merong araw ng pagsusulit. May performance review. Totoo. Tatanungin ka, ano ang ginawa mo sa ipinagkatiwala ko sa'yo? At ang tanong, hindi kung gaano karami ang natanggap mo. Kundi kung anong ginawa mo. Kandi kung ano ang ginawa mo dito. Naging tapat ka ba, maliit man o malaki ang hawak mo? Teka, kung ganito kaganda at klaro yung ideya ng stewardship, bakit parang yung default setting natin ay yung pagiging may-ari? Oo nga no? Bakit mas natural sa atin yung pag-isip na akin to, ako ang masusunod? Saan ang gagaling yun? Magandang tanong yan. Kasi dyan mismo pumapasok yung sinasabi sa mga material mo tungkol sa the fall, sa Genesis 3. Sa Garden ng Eden? Oo, hindi lang siya isang kwento sa Biblia eh. Inilalarawan nito ang isang fundamental human glitch, ika nga. Okay. Ang kwento sa Hardin ng Eden ay tinatawag ditong the original act of misappropriation. Wow, ang bigat. Yung pagnanais na agawin ng pagmamay-ari mula sa Diyos.
So hindi lang siya tungkol sa pagkain ng isang prutas. Mas malalim pa dun. Sobrang lalim. Ang tukso ay magiging tulad kayo ng Diyos. Na nakakaalam ng mabuti at masama. Yan. Yan ang ugat. Ang pagnanais na tayo ang magtagda ng sarili nating moralidad, tayo ang maging may-ari ng katotohanan. At kapag ikinonekta mo yan sa modernong pamumuno, halos lahat ng ethical scandals, mula Enron hanggang sa mga maliliit na abuso sa opisina, nag-uugat diyan. Ang sariling interes, pera, kapangyarihan o reputasyon, nagiging Diyos-Diyosan. Grabe. So itong sinungunang kwento na to, blueprint pala ng mga problema natin ngayon. Parang ganun na nga. May mga binigay pa ngang halimbawa, si Cain at Abel halimbawa. Si Cain at Abel, isang perfectong microcosm ng failure in stewardship. Paanong nangyari yon? Nabigo siyang pangasiwaan yung sarili niyang emosyon, Inggit at galit? inggit at galit na humantong sa pinakamalalang trahedya. At yung sagot niya nung tinanong siya ng Diyos, nasaan ang kapatid mo? Ito yung sikat. Ang sagot niya, am I my brother's keeper? O tagapangalaga ba ako ng aking kapatid? Yun yung sigaw ng bawat taong umiiwas sa responsibilidad. Yan ang unang, that's not my job description sa kasaysayan ng mundo. Tapos may isa pa, yung Tower of Babel. Inilarawan ito bilang corporate hubris. Nung nabasa ko yan, natawa ako kasi ang dali niyang makita sa mundo ngayon. Totoo! Ang Tower of Babel ay yung ultimate ancient example ng corporate hubris. Paano? Ito yung mga kumpanya ngayon na nagtatayo ng magagarang headquarters o naglulunsad ng mga moonshot projects. Hindi para mag-solve ng tunay na problema, kundi para lang masabing, tingnan nyo kung gaano kami kagaling. Para sa pangalan. Ang goal ay hindi serbisyo, kundi pagpapatayo ng monumento para sa sarili. Ginamit nila ang pinagkatiwalang talento, teknolohiya at resources para make a name for ourselves. Isang malinaw na pag-agaw sa kaluwalhatian. Na para dapat sa may-ari. Okay. So kung yung problema ay yung pagnanay nating maging parang Diyos, ang gulat ko, yung solusyon na inilatag dito ay ang eksaktong kabaliktaran. Ano yon? Isang Diyos na naging tao. Si Kristo ang ginawang perfectong modelo ng isang steward. Oo. Nung una kong mabasa to, napaisip talaga ako, paano nangyari yon? Unpack natin. Dito talaga nagiging radical ang konsepto. Unahin natin yung pinaka-wild na ideya, ang pagpapakumbaba o incarnation. Okay? Isipin mo ang CEO ng isang global corporation Okay? na voluntaryong nagtrabaho sa mailroom. Hindi para mag-undercover boss, kundi para tunay na maranasan at unawain yung buhay sa pinakaibabang antas. Na walang special treatment. Walang special treatment. Ganun kalalim yung pagtalikod sa privilehyo at kapangyarihan na ipinapakita ng modelong ito. Hindi niya ipinampilit ang kanyang karapatan. At kasama dyan yung hindi niya paggamit ng kapangyarihan para sa sariling kapakanan, di ba? Tama. Yung mga milagro niya, laging para sa iba. At yung isang eksena na sobrang powerful, yung paglilinis niya ng templo. Oo. Hindi ito yung malumanay na Jesus na laging nakikita sa mga painting. Tumpak. Ang paglilinis ng templo ay isang matapang na akto laban sa misappropriation. Nakita niya ang bahay ng kanyang ama na dapat ay isang sagradong lugar para sa panalangin na ginawang palengke para sa personal na kita. Ang reaksyon niya ay hindi passive. Nagalit siya. So anong ibig sabihin nun? Ipinapakita nito na ang stewardship ay hindi palaging pagiging mabait. Minsan, ang pagiging isang tapat na katiwala ay nangangailangan ng tapang para itama ang mali at protektahan ang ipinagkatiwala sa'yo. So mula sa modelong yan, naglatag ang mga pinag-aralan natin ng 3 praktikal na gabay. Oo, parang mga lente. Parang 3 lente na isusuot mo bago ka gumawa ng desisyon. Ang una ay ang lente ng pangmatagalang epekto, long-term impact. Ito yung pag-iisip na higit pa sa resulta para bukas o sa susunod na financial quarter. Hindi lang na yon. Ang tanong ng isang steward ay, ano ang magiging epekto nito sa susunod na henerasyon? Ano ang pamana na iiwan ng desisyong ito? Okay. Magandang halimbawa yung kwento ni Iso. Si Iso. Classic. Parang ipinagpalit yung mana mo ng isang bahay at lupa Para saan? para sa isang serving ng milk tea with extra pearls.
Ganon. Ganon ka short-sighted. Nakakatuwa kung hindi siya nakakalungkot kasi ginagawa natin yan sa mas maliliit na paraan araw-araw, di ba? Araw-araw, pinipili natin yung panandali ang ginhawa kaysa sa pangmatagalang halaga. Eksakto. At may isa pang malakas na imahe dyan mula sa 1 Corinthians 3. Sinasabi doon na lahat tayo ay nagtatayo sa iisang pundasyon. Okay. Pero ang tanong, anong materyales ang gamit mo? Ginto, pilak at mahalagang bato ba? Na mga bagay na matibay at pangmatagalan. Oo. O kaya, kahoy, dayami at damo na mga bagay na madaling masunog at mawala. Wow! Ang bawat desisyon ay isang pagpili ng materyales. Nagtatayo ka ba para tumagal o para lang may maipakita na yon? Okay, yan ang unang lente. Pangalawa, at napakahalaga nito sa panahon ngayon, ay ang lente ng pagiging patas at pantay. Fairness and equity. Oo, akala ko dati pareho lang yan, pero may malaking pagkakaiba pala. Malaki. Ipinaliwanag ito ng napakalinaw gamit ang isang ilustrasyon. Ang fairness o equality Mhm. ay pagbibigay ng parehong-parehong bagay sa lahat. Halimbawa, 3 silya na may parehong taas para sa 3 tao. Okay, pantay. Pero ang equity ay pag-unawa na magkakaiba ang sitwasyon at pangangailangan ng bawat isa. Ang goal ng equity ay bigyan ng bawat tao ng kailangan nila para magkaroon sila ng pantay na pagkakataon sa resulta. At yung visual para dyan ay yung 3 bata, di ba? Oo, yon. May magkakaibang tangkad na sumusubok manood ng laro sa likod ng isang mataas na bakod. Kung bibigyan mo sila ng tig-iisang kahon na may parehong taas, yan ang equality. Baka hindi pa rin makita ng isa. Baka yung matangkad lang at yung katamtaman na makakakita, yung pinakamaliit, wala pa rin. Pero ang equity, titingnan mo ang sitwasyon. Yung matangkad, hindi na niya kailangan ng kahon. Okay? Yung katamtaman, baka kailangan ng isa. At yung pinakamaliit, makakailangan ng 2 kahon. Para magpantay-pantay sila. Ang resulta, lahat sila pantay-pantay ng nakakapanood ng laro. So, sa paggawa ng desisyon, Ang tanong ng isang steward ay hindi lang, naging pantay ba ako sa lahat? Kundi, sino ang nasa dehado dito at paano ko sila matutulungan na magkaroon ng patas na laban? wow, game changer yan. At yung pangatlong lente ay pananagutan, accountability. Oo, at may 2 antas ito. Una, yung ultimate accountability sa Diyos. Yung sa taas. Ito yung internal compass mo. Yung pag-aalala na sa huli may mas mataas kang pinanagutan. Ito ang nagbibigay ng bigat at integrity sa bawat desisyon. Pero hindi yan sapat. May pangalawa pa. Kailangan din ng horizontal accountability, pananagutan sa mga kasama mo, sa board, sa community, sa mga customer. Delikado yan. At may babala dito, laban sa yes men culture. Yung lahat sang-ayon lang. Ito yung kultura sa paligid ng leader kung saan walang nangangahas na sumalunggat, walang nagtatanong. Mukha siyang efficient pero sobrang delikado dahil dyan nabubuo ang mga ethical blind spots. Okay. Ang isang tunay na steward ay hindi takot sa accountability. Hinahanap pa nga na ito dahil alam niyang proteksyon yun laban sa sarili niyang mga pagkakamali at kahinaan. So, malinaw na yung why at what ng stewardship. Pero ang tanong ng marami, paano ko to gagawin sa Lunes ng umaga? Oo, sa totoong buhay. Ang ganda sa teorya, pero paano sa practice? Dito na natin kukunin yung pinakakongkretong tool mula sa mga material na ito. Ito na ang nagko-connect ng teorya sa totoong buhay. Ang Decision Stewardship Checklist. Checklist. Hindi ito para sagutin ang mga tanong para sa'yo, kundi para siguraduhin tinatanong mo ang mga tamang tanong. Nahahati siya sa 3 case. Phase 1, pundasyon. Ito yung check-up sa puso bago ka pa man sumisid sa detalye. Bago ang lahat. Simple lang ang tanong, sa desisyong ito, sino ang bida? Ako ba o ang Diyos? Kumikilos ba ako bilang may-ari o bilang tagapamahala? Kung bagsak ka na dyan, Delikado na ang susunod. pagkatapos niyan, Phase 2, evaluasyon. Dito na ngayon papasok yung 3 lente na pinag-usapan natin. Literal na tinatanong mo, ano ang long-term impact nito? Ito ba ay patas at makatarungan lalo na para sa mga mahina? At kanino ako may pananagutan para sa kalalabasan nito? At naikonsulta ko ba sila? Ito yung analytical part. Ito ang analytical core ng proseso. At yung huli, phase 3, pag-iwas sa panganib.
Ito yung brutal na honesty part. Ito na. Dito mo tinatanong ang sarili mo, naghahanap ba ako ng shortcut? May kinikilingan ba ako dahil sa personal na relasyon o utang na loob? May impormasyon ba akong sadyang itinatago sa iba? Ito yung self-audit para mahuli ang sarili mong mga blind spots. At ulitin natin, hindi ito magic formula, hindi ito parang multiple choice test na may tamang sagot sa dulo. Hindi. Ang checklist na ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya na huminto, Mag-pause. mag-isip, magdasal, isang ethical pause, isang sagradong paghinto sa gitna ng ingay at pressure na nagsasabing magdesisyon ka na ngayon na. Oo. Ito ang disiplina na nagpoprotekta sa'yo sa mga desisyong pagsisihan mo balang araw. Grabe. Kung ibuod natin ang paglalakbay natin, nagsimula tayo sa isang simpleng tanong. May-ari ka ba o tagapamahala? Tapos sinubukan nating intindihin kung bakit ang hirap gawin ito na nag-ugat pa pala sa hardin ng Eden. Oo. Nakita natin kay Kristo ang isang radikal na modelo ng pamumuno. At mula doon, nakabuo tayo ng 3 lente at isang practical na checklist. Iyon. Malinaw na ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa proseso, kundi sa pananaw. Nasa isip at puso talaga. At sana, ito ang maiwanan sa'yo. Ang ethical stewardship ay hindi isang destinasyon. Hindi ito isang certification na makukuha mo. Hindi one-time thing. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso. Isang continuous becoming o patuloy na paghubog. May mga araw na magiging mahusay kang steward. May mga araw din na babalik ka sa pagiging may-ari. Magkakamali ka. Normal yun. Pero ang mahalaga, ayon sa diwa ng mga material na ito, ay ang pagbangon, ang pag-amin sa pagkakamali at ang mapagkumbabang pagbabalik sa tamang landas. Bilang panghuli, iwanan ka namin ng isang tanong na pagninilayan. Sige. Isang tanong na direktang hango sa mga pinag-aralan natin at baka mga ilangan ng matapang na pagsusuri sa sarili. Heto yon. Anong paniniwala tungkol sa kapangyarihan, impluensya o pamumuno ang kailangang mang kalimutan o i-unlearn? Para makapamuno ka Para makapamuno ka bilang isang tapat na katiwala? sa halip na isang tahimik na nagmamay-ari. Lan,